Nowadays, students are preoccupied with online learning, and strong internet connection plays a vital role in such process. Is your connection strong? Yes, internet connection may be important, but there is a connection which is of greater importance. Find out what that is here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Happy Day of Rest mga kapaglaom, and once again, welcome to Let's Pray Pilipinas, a segment that offers you companionship in prayer. Welcome kapaglaom, Pastor Pagunsan. Yes, welcome also kapaglaom Giselle, and happy Sabbath as well. It is such a blessing to be here praising God on this day. I hope each one of us has been continuously praying throughout the week, yes, mga kapaglaom. That's right, mga kapaglaom. To see each other on the Sabbath day is already something to be grateful about to the Lord today. Amen. Indeed, kapaglaom Giselle, we are truly blessed. Amen. But before anything else, mga kapaglaom, let us call upon the name of the Lord. Og ato iduko ang atong mga ulo, og ato ipiyong atong mga mata, magaampo kita. Our Father God, we thank you very much for the gift of life today. Amen. And also we thank you also for the Sabbath that has come to us, because it always reminds us that we are your sons and daughters, and you are our Heavenly Father who cares for us in spite of this crisis around us. Thank you for protecting our lives, both physically and above all spiritually. May we will receive your blessings and your wisdom today as we discuss a very important subject about our connections with you. Yes. Thank you so much, Father, for hearing our humble request, because we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God for that prayer. Mga kapaglaom, kung kamo naglantaw sa inyong GSAT, Channel 37, maayong adlang ipapahulay mga kapaglaom. O kung kamo naglantaw sa inyong local antena, dinhi sa Subo, Channel 25, Happy Sabbath Day mga kapaglaom. O kung kamo naglantaw sa inyong Facebook Live, palihog ayaw kalimte sa pag-comment down sa inyong mga prayer requests o praise reports. Kung doon naman mga kapaglaom, palihog ayaw pod kalimot, doon na tayo mga hotline numbers makita abos sa inyong mga TV screens. Mga kapaglaom, doon na tayo sa TM, sa Globe o sa smart users. Palihog mga kapaglaom, ipadala din ha inyong mga prayer requests and praise reports tungod kay andam ang ato ang mga prayer partners, mga prayer warriors around the globe nga makauban mo sa pag-ampo. Amen. And also we welcome our regular viewers, of course, as well as those who have just tuned in for the first time. Kung naaman mo yung mga prayer request nga dili ninyo ipahibalo sa kahanginan o kung sa TV, just leave it confidential. Og ato sa gihapon kini pagadad-on sa pag-ampo sa atong kauban dinhi sa ato nga studio. That's right. And mga kapaglaom list, we forget, Pastor, yesterday, nag-celebrate ang ato ang communication or PAR director din sa Central Philippine Union Conference, wala and si Sir Bern Manigo. Happy birthday, Sir Ay, happy Bern. birthday, Sir Bern. Happy birthday. Yes, gikan din sa Let's Pray Pilipinas o sa Hope Channel team din sa Cebu, amo ang gina-great si Sir Bern og belated happy birthday. And we will be praying for you later on with Pastor Pagunsan ana sa mga special prayers sa mga birthday. Mga kapaglaom, again, this week, Pastor, we have received some of our praise reports nga gipadala sa ato ang mga kapaglaom sa mga lain-lain nga lugar. Now, mga kapaglaom, atong kaning paminawan atong i-welcome si kapaglaom Lilidon on air aron sa paghatag sa ato nga praise reports. Amen. Happy Sabbath, kapaglaom Lilidon. Happy Sabbath. Happy Sabbath, mga kapaglaom. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Today we have another batch of praise reports. And first off,
gikan ni Nenita Luza of Cotabato City. Katong September 14, 2020, nagpatabang siya pag-ampo para siyang cousin nga si Cherry Monteroso Icaforte. Isa siya ka midwife na diagnose nga positive siya sa COVID, zero swab test. So, nagpatabang siya ampo for complete healing and fast recovery. Katong September 23, 2020, nagpasalamat siya tungkol sa inyong mga prayers kay okay na ang iyang pag-umangkon nga si Cherry Monteroso Ricaforte. And then, makagawas na siya sa isolation center karong Sabado. And then, from Sally Lumbaco of Bayugan City, Agusan del Sur. Katong September 4, 2020, nagtatabang siya ampo para sa iyang office mate niya na positive food. Office mate niya nga ayang brother and niece na positive sa swab test, si Elena Alboro Leiren Aguilera. And then, pagka September 19, 2020, nagpasalamat siya tungod ang iyang office mate tungod katong last September 3, ang nephew niya nga na COVID positive kay nakagawas na sa facility kay nag-negative na ang result. Next is from Mrs. Ligasan of Centennial Compostela, Davao de Oro. Katong September 11, 2020, nagpalihog siya og pag-ampo para sa iyang anak nga giubo og sakit iyang ulong og naakaron siya sa Maranding. Name niya kay si Annette Jane Ligasan. And then, pagka September 19, 2020, nagpasalamat sila tungod ang iyang anak kay naayo na. Amen. Praise the Praise Lord. God. Lastly is from Michael Paglilingan of Cabinat, Zamboanga del Sur. Katong September 18, 2020, nagpa-prayer request siya na makaanak na og maayo ang iyang asawa og iyang pag-anak, healthy sila duha sa baby. Naa sila sa delivery room. And then, pagka September 19, 2020, nagpasalamat sila sa inyong mga tabang og pag-apo og ilabi na sa atong Ginoo tungod safety og normal ra ang pag-anak sa iyang asawa. Amen. Amen. Those are our praise reports, mga kapaglaom, and we thank you for sending it, and we encourage everyone to keep sending your praise reports and also your prayer requests. This has been your Kapaglaom Lilidang Hala of Hope Channel Cebu, reminding everyone that whatever we shall ask in prayer, if we only believe, we shall surely receive. See you next time, mga Kapaglaom. Daghang salamat Kapaglaom Amen. Lilidon for reading and for giving us those praise reports na gipadala sa ato ang mga kapaglaom sa lain-lain nga mga lugar. Mga kapaglaom, kung doon na po mo yung mga answered prayer nga nadawatan karong simana or karong adlaw, mga kapaglaom, you can share them to us. You can type sa ato ang cellphone and you can send them in sa ato ang hotline numbers makita ubos sa inyong TV screens. And if you're watching sa inyong Facebook, just comment down below, mga kapaglaom, and we will be happy to read them. And mga kapaglaom, we will now proceed sa ato ang first batch of a prayer request. Aduna gipada dinhi a pastor gikan sa atong sender 5854 nga iyaha nga ginapaampo iyaha nga anak nga si Archie Quijano nga anaa dinhi sa Cebu, no? Nag-suffer siya from stroke, pastor, and we will pray for Brother Archie today, mga kapaglaom. Aduna po tayo prayer request nga gipadala sa atong sender 2320 tungod kay nagalisod siya pagkatulog, pastor. Hinaot siya nga makatulog na pod siya ug maayo, no? Tungod again magresulta kini sa maayo pod nga panglawas. So we will pray sa ato nga kapaglaom nga nangayo og tabang sa pag-ampo. We will also include in our prayers today a request from 9335, mga kapaglaom. Ato ang iapil sa pag-ampo ang iyaha nga pamilya, labi na gud sa iyaha mga kabataan, pastor, nga dunay challenge ilaha nga pagsimba
labi na gyud sa ihapod nga asawa. So nang hinaot siya, nga hinaot maghiusa sila sa pagsimba. We will pray as well for 6224. Iyaha nga prayer request alang sa iyaha nga mama nga si Ludima Salarda nga naka-experience pod og stroke, pastor. And naa siya karon sa critical gayud niya kondisyon. Mga kapaglaom, let us pray today for kapaglaom Ludima. And we will also pray alang kang Brother Tony Cadiz. Mga kapaglaom doon na siya diabetes nga na-experiencehan karon og newly operated siya. O nahinaot siya sa ato nga daily prayer alang sa iya complete healing. Mga kapaglaom, let us pray. We invite you to pray with us kung asa man kayo karon. You can pause for a moment and pray with us together with Pastor Paguntan. Okay, let's pray. Amahana mo nga naa ka sa kitaasan sa malangit. Nining adlaw ang ipagpahulay, amo gi pasalamatan ang imong presensya sa bawat usa sa among mga kasing-kasing. Amo gibati nga pasalamat kami nga ikaw ang amo ginatagaan sa amo mga kinahanglanon o mga yango-ngo sa among mga kaigsuonan. Hinaot nga kini makaabot didto sa imong dirian sa mga langit. O amo sa specialmente amo gidala sa imo ang amo mga kaigsuonan sama ni Brother Archie Quijano dinhi sa Cebu. Hinaot nga ikaw magtabang sa iya aron nga maka-relieve o dali siya mag-ayo sa iyang eksperyensya nga stroke. O amo sa gidala sa imo amo igsuon nga hinaot pa taga amo siya hamuok nga katulogon maayo nga pagtulog aron makaresulta sa strong immune system nga pakigbisog o bato sa kining crisis sa karon nga mga panahon. Yes. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among igsuon nga ang iyang kabalaka o ang iyang problema, ang iyang hangyo hinaot pa nga hikapon mo ang kasing-kasing sa iyang mga kabataan o iyang pinanggang asawa na unta magbalik na sa pag-alagad sa imo, magbalik sa unang gugma sa imo. O amo sa gidala sa imo Ginoo ang amo igsuon si Sister Ludima Salarda hinaot sad nga ang iyang kahimtangan mag-aayo tungod kay na-experience man siya og stroke sa iyang physical nga lawas. Yes. Og amo sa dala sa imo Ginoo si Brother Tony Cadiz hinaot pa nga ang imong intervention ang gugma nimo mahatag sa iya aron nga mag-ayo man ang iyang lawas kay bag-o siya napirahan og diabetic. Hinaot pa nga tagaan mo og kaalam mga doktor, mga tambal o mga pamaagi nga makasulbad sa iya nga problema. Salamat nga gitubag mo ang among mga pag-ampo kay gihangyo namong kini sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you for that prayer, Pastor. And baka paglaom kung kamo wala pa nakapadala sa inyo mga prayer request din palihog ayo pagdudua sa pagpadala ni ini makapaglaom. Now moving on sa ato nga second batch of a prayer request. Let us welcome kapaglaom mine live from Camotes Island. Baka paglaom alang sa paghatag kanato sa atong second batch of prayer request. Kapaglaom mine, happy Sabbath. Hello, good morning and happy Sabbath kapaglaom Yes, good kapaglaom morning. Pastor, Yes, happy Sabbath. Sabbath. Okay, indeed, it's a blessed Sabbath day nga Amen. lain na sa ang panahon ang adlaw ipapahulay ang gihatag alang kanato no. Yes. Dili lang alang sa pagsimba kaniya but most especially itang tanan magtinabangay sa pagginampuay. So praise God kayo nining atong programa iyahang gihatag alang kanato. So Amen. karon before nako usugdan sa pagbasa ang ato ang second batch of prayer request, aduna ko'y i-share na duha lamang kalinya gikan sa writing ni Ellen G. White sa prayer book niya nga nagaingon, in sincerity, in soul hunger, cry after God, wrestle with the heavenly agencies until you have the victory. So aniya ang mga katawhan sa Ginoo nga pipila sa iyang mga katawhan nga nagauhaw sa iyang nga presensya, nagauhaw sa mga tubag sa iyang mga pag-ampo. So una atong i-appeal sa pag-ampo si Kapaglaom Rosalie tungod kay siya nanginahanglan og trabaho aron nga iyang ma-providean ang iyang mga panginahanglan sa ilahang nga panimalay.
And usab unta mo'y buho niya nga pag-ampo nga malikay lamang sila sa mga balatian. Yes. Labi na karon kay naa sila sa Manila, sa Makati City specifically. So sa iyahang paglakaw-lakaw, iyahang handom nga malikay sila sa mao nga virus nga ato ang giatubang karon sab. So another, let's pray for Kapaglaom Armida Rata Moreno nga adunay sakit ang iyahang liog kuno Kapaglaom pastor, and gusto niya ipapil sa pag-ampo nga while nagapadayon ang iyahang physical therapy, mahimo siya nga maayo gikan ni iyahang ginabati aron nga pila na kini ka mga bulan niya nga gidadala. So kini siya nagatuo, isa sa mga katawhan sa Dios nga nagatuo gyud nga pinaagi sa pag-ampo mamaayo ang iyang balatian. So gikan kini ni Kapaglaom Ivy Caballero from Lucky Cebu. So atong i-apil sa pag-ampo si Kapaglaom Armida. And next is from 8629 rather. Ato gyapon sa pag-ampo ang iyang papa nga si Ruben Maramara nga makarecover na unta siya sa iyang sakit nga pneumonia usab. So we also have sender here from 2329. Atong iapil sa pag-ampo si Kapaglaom Mayvel Magbuhat. Naa siya karon sa ICU sa Riyadh, Saudi Arabia. So isa kini siya sa atong mga frontliner dito, isa ka medtech sa mga hospitals dito sa Saudi. So atong iapil sa pag-ampo nga maayo siya. Wala po gina-specify kung unsa iyang ginabati, but still let's pray nga duawon sa ito ang buhi nga Ginoo while still na-confine sa hospital karon mga panahon na. And let's also pray Kapaglaom Giselle atong ito sa pag-ampo ato ang sender from 2229. Nagpadala siya alang sa iyang anak nga si Kapaglaom Dodgy Rica Fort nga anak karon gina-quarantine. So isa gid ni sa mga fears sa mga ginikanan nga while nag-quarantine ang mga anak ay lang buhi nga handom gyud nga unta dapat mahimong negative lamang ang mga results. So isa kini ato makapaglaom nga nagahandom ni ana nga after few days of under quarantine mamahimo nga makauban na nila ang ilahang anak sab. So lastly Kapaglaom Pastor, let's continue to pray for Kapaglaom Dado Catalan. Currently, nabalik na siya sa private nga room niya from ICU for pila ka mga days or even naabot gud tuog bulan. So let's pray still continually nga ang Ginoo maguban niya, maghikap niya gyud, and one day i-reveal sa Ginoo sa iyaha ang iyahang mga milagro sa kinabuhi ni Uncle. And before I will end this call mga Kapaglaom and Kapaglaom Giselle, let me remind everyone that the Lord is good. He is a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him. This has been your Kapaglaom Mind of Hope Channel Cebu. Back to you, Kapaglaom Giselle. Happy Sabbath. Happy Sabbath, Kapaglaom Yes, Mind. happy Thank Sabbath. you so much for reading our second batch of prayer requests. Again, we will claim that the Lord promised us nga kung kita mo duol o mo mangayo din ha kaniya siya magatubag sa atong mga pag-ampo. We will pray. Let us pray with Kapaglaom Pastor Pagunsan. Okay, with pleasure. Let us bow our heads as we pray. Our Father God, once again we thank you that you are God who listen to our humble requests. And we are happy, loving Father, that you have promised that if we ask, we will receive. Yes. If we knock, you will open. And if we ask according to your will. Amen. And first of all, Lord, we pray for our dear sister, Sister Rosalie Kibiti from Makati. Please be with her. You know her needs. Yes. And she wanted to have a permanent work for her to make a good provision for her family. Amen. Guide her, Father, Yes. and give her the right kind of job for her. Amen. And also we pray, Lord, for our dear sister who in one way or another suffers physical illnesses. And we pray that you will bless Sister Moreno. Many months now she is suffering. And we pray, Lord, that there is no sickness or health problems that you cannot heal. And also we pray for
our dear brother Ruben Maramara. You know, it's hard to have a sickness of pneumonia. Yes. Please take care of him, loving Father. Yeah. Intervene Yes. through the medicines and many kinds of interventions for him to recuperate the soonest time possible. And also we pray, Lord, for our dear sister, Mabel in Riyadh, who is now in ICU. You know, Lord, she is one of our frontliners, our dear sister. Please take care of her and make your presence be felt by her through the different interventions by the doctors and nurses to her. And we pray, Lord, also for our dear brother, Doji Ricafort. And you know his need. And it is the desire of the parents for him to go home free from this COVID-19. He is now in quarantine, Lord, that no sickness whatsoever be found in him as well. And also we continue to pray for Brother Justado Catalan. You have guided him, and now he is now discharged in the private room. Please continue to heal him, Father, completely. Thank you so much, Father, for hearing our humble request, because we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much for that prayer, Pastor. And thank you so much sa atong mga kapaglaom nga nagpadala sa ilahang mga prayer request. Salamat nga kapaglaom Liliton and kapaglaom man who joined us this morning. Mga kapaglaom, mga atong pagaysigutan, another subtopic sa ato ang ginadiscuss matag Sabado, learn more. And today, atong pagaysgutan ang connection. Pastor, ang ato ang quote of the day nagaingon, a close connection with heaven will give the right tone to your fidelity and will be the ground of your success. Again, a close connection. Take note of Amen. that, mga kapaglaom, kung doon nalay close connection din haa sa langit, no, sa heaven, specifically din haa sa Ginoo. Doon na kitay success nga pagpaabuton. Mga kapaglaom, karong adlaw hinaot ready ang inyong mga igdulungog, no? Amo akin ang hiraman, mga kapaglaom, and you can discuss with us. Actually, you can comment down sa itong comment section. You can send in sa ito ang hotline numbers so that doon na tayo mga nindot nga paghisgot karong adlaw kapaglaom, Pastor. How is it important? Unsa magid ka importante ang dunay koneksyon karong panahona? Thank you, kapaglaom Giselle. Ano? Yes. Bisa dili ni siya sa physical nga mapamaagi, pero bisa pa sa ato kaugalingon bitaw nga personal nga koneksyon. Kung naa kay koneksyon sa mga taag-as nga mga tao sa gobyerno, sa yun ka mag-apply. Di ba? Karon mo nang ingon sa mga tao karon nga it is not what you know but it is whom you know. So connection is very very important, mga kapaglaom. Mas labi nagyod ang ato nga hisgutan nga connection about ining ato bitaw nga spiritual life. Kaya ang atong nga physical life, ang atong kinabuhi karon, naa na say kanang tumong bitaw or na AIDS, katapusan. Yes. Pero ang spiritual life, wa na katapusan. Mao to ang dapat nato hisgutan. Unsa kaha na nga koneksyon, unsay nga pamaagi. Wow, pagkaninat. So, connection is very necessary, Pastor. Importante kini sa atong kinabuhi. And this will apply sa atong kinabuhi, not just ni Pastor, not just physical, apan sa ato nga dealings with other people, no? Social, labi na gid sa espirituhanon nga pagkinabuhi, no? Mga kapaglaom, today, Pastor, very uso na kayo I'm not saying uso, pero new norm na gid ni kaning online classes, Pastor. Exactly, oo. Bisan asa daghan yung makita sa Facebook nga natoy usa ka gi-feature ang usa ka babae nga usa ka siya ka student apan
nabutang nga ilahang balay naa sa lasang pastor niya. Malisod siya og pangitag internet connection tungod kay kung naa siya sa low ground, lisod ang connection, maglisod siya kuha. So yang gibuhat pastor, nisaka siya sa pinakatumoy nga bukid sa ilahang lugar, nisaka pag yun siya sa pinakataas nga kahoy, sa pinakataas nga bukid, sa pinakataas nga kahoy. Dito siya naghimo og something payag niya. Dito siya naghita og internet connection. So very important good tungod kay nowadays ang ato ang mga students nag-undergo na sila og online class tungod kay di na makita physical face to face nga teaching sa ato ang mga teachers, no? So very important ang dunay connection na binigyan magpasa kag assignments, mag-undergo sila silang exam. So very important gani walay daghan kay majority na sa mga tao karon pastor nagamit na gyud internet connection, mabata matiguro sakto na kapag Giselle, labi na karon nga may advisory ang PLDT nga naa siya interruptions karong adlaw. Nako, ang mga estudyante tingali mokalot sa Ilonggo pa, makalot na siyang ulo nga usa naman di ba? So ang mga tao kung tama tong punto nimo kapag Giselle, ang new normal. New normal. So, kung ibalik nato sa ato relasyon sa Ginoo, ato na nahisgutan mga miaging mga sinimana about how to have a constant connections with the Lord, and it is through prayer. Yes, that's right. Kaya ato itong hisgutan nga, prayer is the key in the hands of faith that opens heaven's storehouse where boundless resources are stored. Wow, pagkalindot. Mga kapaglaom, just like in the online classes, we should have a strong connection with the Lord. Sige nga ni Pastor, prayer, mga kapaglaom, ang pag-ampo is our ultimate medium for a strong connection. How many of us, mga kapaglaom, pag yun gina-practice ang inampuon sa matag adlaw, siguro maampo lag kinahanglanon ana sa tunga-tunga na sa disgrasya or magpagkaon lang pastor. Mao na nga ato gisgutan tong miaging mga panahon nga even Jesus Christ himself naagi siya panahon nga magampo, and that is very relevant sa ang kinabuhi nga nagdaog siya kay Satanas sa matentasyon. It is because ang iyang panahon, early morning, naagi siya lugar pod in a solitary place. Mao na ato gisgutan sa una nga kinahanglan sa ato nga magkinabuhi. Naagi tay lugar nga pang-ampo lang yun, nga walay disturbo, ang atong koneksyon sa Ginoo diretso. So mao na nga ang pag-ampo mga kapaglaom very very important because prayer ingon sa usa ka maayo o religyoso nga babae sa Amerika, ingon niya, prayer is the breath of the soul. Pag kaninot kung wala ang prayer, pastor, patay ang tao, no? Patay ang ato ang kagalingon. Exactly. Let us remind you mga kapaglaom, why prayer, no? Prayer because this is the start of our connection with the Lord. This good prayer unites us with one another with God. Kini magdugtong kanato sa ato ang magbubuhat nga walay lain si Jesus Christ. Because prayer, mga kapaglaom, take note, prayer brings Jesus to our side, none other than mga kapaglaom, and gives to the fainting, in the perplexed soul, new strength to overcome the world. If we don't have Christ, we cannot overcome the world, mga kapaglaom. Kay kining ato gud nga pakigbisog, our war, we are entering, although we are entering sa physical war, na ating COVID karon 19, no? That is a physical war. But above all, Paul says that we are fighting against spiritual enemies, not by flesh or blood, and that is through prayer that we can survive and we can win the war because it is a war between two spiritual powers, Satan and God. So mao na nga, it is only mga kapaglaom, pag-ampo lang yun. Kay kung ang prayer is the breath of the soul, in other words,
walay oras, walay time nga dili ta mo ginawa. Kung prayer is the breath of the soul, bisag asa ta, we have to send connections with the Lord always. Kay kung putlon ka ng connection pareho sa atong mga kuryente. Yes. Kung maputol na siya, wa kay suga, di ba? Wa kay suga diha. So, very, very important. And kapag laom Giselle na ako usa ka kanta gagay na memorize. Yes, Pastor. May gina-memorize ako kanta. Actually, na-memorize ko na ni siya. And ang iya nga chorus, very, very important. Ako basahon ko na. Yes, please share, Pastor. Nagasling, ha? You can whisper in a crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. Yes, that's right. And you don't have to pray out loud to Him. Why? Because He knows your thought. Wow, Very, very important. Pagkanindot, mga kapaglaom, gani naghisgot ang ato ang discussion this morning, mga kapaglaom. Bisan unsa kita ka makasala. Bisan unsa man ang ato ang nabuhat nga mga kapakyasan sa atong kinabuhi. But we can, with humbleness and meekness, we can come to God in prayer. Amen. Kapaglaom, Pastor, no? Walay, dili makaingon ang Ginoo nga unworthy ka nga mo pray tungod makasala Correct, ka. right. Yes, the Lord can judge us, but if we accept Him with humility, magampo kita nga ato ang gidawat nga makasala kita, nan walay mubabag ka nato sa Correct, pagduol sa Ginoo. And besides kapag laom Giselle, tanto ha, we are finite. Yes. Feeble. And we are dust. Pero kung kita mag-ampo, ang ato koneksyon sa pinakataas nga gahom sa universe, nga mo ang nagatanaw sa tibuok kalibutan, nga mo ang nagbuhat sa tanan kini, nagapaminaw. Oo, para sa ato, halimbawa, adto ta dito sa Malacañang, kay President Duterte. Yes. Maminaw ka siya sa ato. Kay ultimo ra ta. Ordinary people. Ordinary people, oh. Pero ang Ginoo wala. Yes. Anybody. So mga kapaglaom palihog, gamito nato ni nga gahom sa connection. Not because actually kung dili pa ta magsulti, kabaron ang Ginoo sa ato. Pero nga ato isulti pag yun. Aron may bawaan sa Ginoo kapaglaom Giselle nga kinahanglanon nato na siya. He would like us to express, mao na ingon din nga, we may utter words that reach the throne of the monarch of universe. Mao na ingon sa godly woman sa Amerika, si Sister Ellen White. We may speak with Jesus as we walk, isag asa, as we lie down, as we sit down, or whatever. Bisan pa kita nga-communicate, you can send your request through your prayer. So daghang pamaagi, Pastor, exactly. No? Nga atong ma-utter ang atong prayer din sa Ginoo. Amen. So aside from seeking or set taog time nga makakomyunta sa Ginoo nga kita mismo sa kita lang og ang Ginoo, apan sa matag adlaw mo na ginaingon, Pastor, sa Bible, pray without ceasing. Bisan asa bisag unsa imong buhaton, let us utter prayer to the Lord. Now ang ikaduha nga atong buhaton, Pastor, because we now know kung saan pag-start sa connection, how to maintain. Ang pag-maintain na ba, Pastor, to maintain this connection muna na ang pinaka-challenging. Oo, mauna siya. Yes. Ang maintenance. Maintenance. Sa ato connection sa Ginoo. Muna ang atong problema. Usahay man God, ma-overwhelmed kita mga kapaglaom sa atong ginabuhat adlaw-adlaw ba. Murag malimtan na nato to. Labihan na kung naata sa kanang kalipay, naata sa kabunansya. Mauna nga ang sa Old Testament times, gisuwat gina sa Ginoo sa libro sa Deuteronomy nga ang mga pobre dili gyud mahawa dinhi sa kalibutan. Kay ngano? Kay sige mas lantan pangayo dito sa Ginoo. Ang mga adunahan kinahanglan sad magtubag, mahatag po didto. So amo na nga ingon nila mas daghan daw ang pag-ampo sa mga pobre kaysa dato. Kay mag-constant connection man siya. Nindot na mo ang istorya dito sa Biblia bitaw, tong babae bitaw nga sige lang ampo. Murag kun sa among Ilonggo pa natak-an na ang judge. O sige, himo na lang na. So mao na ang kuha sa Ginoo, kinahanglan constant, maintain, permanente. That's right, mga kapaglaom, because atong hinumduman, strong connection should not be
one-time thing. Oo. Usahay, pagkausahon lang ka na bitang magpa-load ta, Pastor. Enjoy na kayo tag scan-scan sa ato ang kuan, mga ginatanaw sa social media. Oo. Ayun, ni kalitrag stop. Uy, nahurot na rin data, Pastor. Pastang malasa, no? Oo, muna nga ako, wag ko gagadita dito. Kay Yes. luwas nga madaot or whatever, ma-disconnect po akong pitaka. Mabuslot pag yun. Ma-disconnect. So, well, I don't know kung ano saan na Yes. maayo. Pero ang point ko is, let us maintain. Motang punto mo nga, how to maintain sa atong connection. Mga kapaglaom, kinahanglan yun, everyday. Mauna nga Yes, na everyday. sa Old Testament time, na ay evening worship sa sanctuary and morning worship. Mauna pod kita. Yes. Mauna nga kita nga mga kapaglaom nga mga membro sa Kristiyano nga mga Seventh-day Adventist. Yes. Atong yun na i-maintain. That's Ayaw nato pag undangon na siya nga pag kagawa sa atong balay, mag-maintain na ta sa ato pagampo sa Ginoo. Yes. Kinahanglan na agyoy morning worship and And evening worship. And Aside from personal devotion, of course, Pastor. as a family na siya. Yes, as a Aron family. pati mga bata, makakoneksyon po sa atong Ginoo. Yes. Very important. And pwede nila lahion nilang pamaagi sa pagtudo sa mga kabataan. Maybe the next session, himuon nilang mag-Bible reading ang Correct, mga bata, no? oo. Or mag-sharing ba sila? Tama, oo. Daghang pamaagi. Aron dili gyud mawala ang atong connection sa Ginoo. Because if naalay usa ka higayon, Pastor, nga malimtan or ato ang pabayan ang atong connection sa Ginoo, dira pud masulod ang enemy, Oo, Pastor, of no? course, oo. Magpaabot pud siya kung kano sa laayon ang tao, dinha siya Exactly. masulod nga ang isa ka worship nga dili nimo maatinan, dira magpadayon na dayon, Pastor. Mao na ingon sa ka godly woman ba? Ingon ako Yes. godly woman sa Amerika nga nagsulat og daghan mga libro sa ngalan niya si Ellen G. White. Nag-ingon siya ang libro sa Steps to Christ, Yes. page 70. Consecrate yourself to God in the morning. Ang sunod nga line very important. Yes. Make this your very first work. Wa nagsulti nga I suggest. Yes. Pero nag-command gid siya, oh. It's a must. Make this your very first work. Yes. Very, very important. Mao na nga, usahay, mao na nga na suggestion nga nga atong cellphone, ato ilayo sa atong Yes. tulugan diha. Kay kuning kaso, unahon pa to pulot, di ba? Unahon pa to gunit. Ay, nako. Himuon man pong alarm, Pastor. So, mong sabagay. magunitan. Okay pod ang alarm, no? Yes, magunitan niya. I-silent na dayon. Makakapaglam atong hinumduman nga sa matag adlaw ang Ginoo nag-invite ka nato kung kanus kita mo duol ngadto kaniya Amen. every day sa masigingon ni Pastor, none other schedule of the day, but every day mga kapaglaom, let us make prayer our lifestyle. Amen. Pagkanindot. And kapag laom Giselle, aton i-review ang aton Yes. checklist, di ba? Yes. Primero, we have to be mentally prepared. Mhm. Second, we have to prepare learning materials, Yes. mga itong Bible nato. Yes. And of course, the third is very important, connections. Happy Very, na very tamahuman, Pastor, sa ato Oo. ang series, sa Yeah. ato ang karong bulana makapaglaam learn more. Hinaot, daghan po na nga to ang nakatunan. Okay. Makapaglaam, we will be right back after this music video. Hinaot kitang tanan, ma-bless. Let us Amen. watch this.
Mga kapaglaom, welcome back to Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. Ato ang ginapasalamatan ng atong buhi nga Dios nga bisan ni ining challenging nga kinabuhi, challenging nga pagsulay nga atong nagian karon sa gihapon kita makahimo sa pag-ampo freely diha sa ato ang Ginoo. Mga kapaglaom, magpadayon ng ato ang prayer session na anata sa third batch, ato ang prayer request mga kapaglaom. Ang ato ang prayer request pag ihatag ka nato ni kapaglaom Renan. Happy Sabbath kapaglaom Renan. Yes, happy Hello, Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. And Pastor, happy Sabbath po dahil sa tanan natong mga prayer partners na kauban nato sa television o sa Facebook Live. No? So, tuma sa gisulti ni kapaglaom Giselle, akong igahatod ang mga additional prayer requests na ako ang pag-aampuan. Akong sugdan kapaglaom Giselle and kapaglaom Pastor Gikan ni Sender 0702. Ang prayer is para ni Judith de Guzman. Ang iyang ipaampo para niya is makita siya og finances kay duna siya operation para sa iyang and pangayoon po nato sa Ginoo nga unta successful ang iyang operation. Ato pong i-appeal sa pag-ampo ang Zafra family for their complete healing and recovery. Doon na sila yung mga gipang bati sa ilahang mga kalawasan. Iuban po nato si Clara Adlaon. Sige daw siyang gikabuhi o taas iyahang blood pressure. So, mo na iyahang gustong ipatabang o pag-ampo sa ato. Ato pong i-appeal sa pag-ampo ang si Sender 4204. Doon ay mga financial and health problems ang iyahang mama. No? So ato ang i-ampo ka na. And napatay gikan po sa Camotes, gikan ni kang Elisito Pareha. Mag-ampo siya para ni Godes Kapaw na nahamutang sa sa balay tambalanan sa atong Adventist Hospital dinhi sa Subo o na-stroke siya kapaglaom Giselle. So ato siyang tabangan sa pag-ampo nga unta ayohon po siya sa Ginoo. No? So mga kapaglaom, I hope na inyo katong na lista ang katong mga gipangbasa nato nga mga prayer requests aron atong maampuan. So maulang kadto, and this is once again kapaglaom Renan of Hope Channel Cebu, inviting everyone to cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Happy Sabbath and God bless you all. God bless you too, kapaglaom Yes, God Renan. bless. Thank you so much for reading our third batch of prayer requests. Let us now pray, mga kapaglaom with Pastor Pagunsan. Okay, with pleasure. Our Father God, once again, we pause for a moment and thank you, Lord, for your promise that through prayer we have a constant connections with you. Amen. And now, this morning, we are praying for you for our different brothers and sisters who have their different needs in their lives as well. Yes. And we pray, Lord, especially for Sister Judith de Guzman, that somehow in one or another, please guide her, impress to her where to receive and get financial assistance for her operation for her breast. And it will be also a successful operation as Yes. well. And we pray also for the Sapra family. Yes. You know their needs, and please help them to recover the soonest time possible so that they can continue their daily work as a family, and they can also help in your work as well. And we pray also, Lord, for our dear sister, that somehow she cannot control the thing that is happening in her body. Her blood pressure is going up and down. Please take care of her, Lord. Yes. And also we pray for our dear sister who needs some help from you, financial assistance. Guide her so that she can have a means to support her family and her health as well. And also, Lord, we pray for our dear sister who is now in Adventist Hospital Cebu, Sister
Claudette Kapaw. You know her needs, Father, and please stand beside her. Hold the hands of the doctors and nurses caring for her so that she could recover the soonest time possible and join with this family and her church. Because we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you for that prayer, Pastor. Thank you so much, mga kapaglaom, for joining us. Moving on sa ito ang first batch of prayer requests. Let us now welcome Kapaglaom Kevin. Happy Sabbath, Kapaglaom Kevin. Happy Sabbath. Madungog rami, Kapaglaom Kevin. Yes, Kapaglaom. Yes, happy Sabbath. Yes, and nagpasalamat kitag dako sa atong buhi nga Dios nga sa makausagyatagan na punta niya og higayon nga makadangat kaniya o magadala sa mga pagampo. Gatong gipinumduman atong mga kapaglaom nga ang pagampo o pagtuo makahatag og kalipay sa atong buhi nga Ginoo. Amen. Amen. Atong isunod ang atong prayer request nga gikan sa number 4100. Nagapaampo siyang anak nga nag-antos sa iyang almoranas. Sunod, atong iampo nga hatagan og dugang kaligon sa pagtuo si Roberto Rabago sa Tuod Church, Mantikao. Ato sa biapil sa tumapag-ampo nga unta maoki ang pagbiyahe sa Jinsan nga makaabot sila nga okay ang kondisyon sa ilang sakyanan sila ni Nene sa Sultan Kudarat. Usab, ikan sa 0525, Pastor, atong iapil sa pag-ampo, ang iya nga hawak ug ang iyang tuhod nga nagasakit ug bugnaw ang iya nga tiil. Hinaot nga mabalik kini sa normal ug mamahimong okay ang iyang paminaw. Usab, prayer request nga makaadto karon nga adlaw sa MAR office. Ug unta adunay attorney nga makaistorya ug makahatag kaniya og advice regarding sa iya ang nasuliran sa iya ang yuta. Gikan kini kan kapaglaom ni Bleta sa SD Impaw Isulan Sultan Kudarat. So mga kapaglaom, ato ang itugyan sa atong buhi nga Dios kini nga mga pag-ampo sa uban sa atong kapaglaom, pastor o sa atong mga kapaglaom nga nagatabang kanato sa ato ang mga pangalyupo nga atong buhi nga Dios. Ako ipinundong kanato tanan mga kapaglaom nga Ginoo anda mo tubang sa mga pagampo. Ini si Kapaglaom Kevin, nagapinundong ka na to, that let us not weary in well-doing, for in due season we shall reap the same path. Amen. Thank you Amen. so much for reading Kapaglaom Kevin and Pastor. Additional prayer request. Let us pray, have a special prayer sa ato ang communication director nga nag-celebrate yesterday sa iyang birthday, no? Sir Bern Maniego. We will also pray, mga kapaglaom, we invite you to pray alang sa safety, health and safety sa ato ang mga students, ato ang mga teachers, labi na gyud sa ato ang mga field workers, mga church workers, pastor, and we will pray labi na gyud sa ato ang mga church leaders. Let us pray, mga kapaglaom, with Pastor Pagunsan. Okay, with pleasure. Our loving God, we continue asking and presenting to you our different needs. And above all, Father, we thank you for you are a great physician who can heal different kinds of sickness and illnesses that is happening in this world today. In very special way, we pray for our dear sister or brother who happens to have a problem with his child with almoranas, and you know what is needed for him to be healed. And we pray also, Lord, for our brother Rabago, that somehow he could go back to the first love he had when he accepted you as his personal Savior. And his faith will be strengthened in spite of the many problems and trials that beset him. And also, Father, we pray for our dear sister from Sultan Kudarat, that somehow as they travel, they will arrive safely to General Santos City. And also we pray, Lord, for our dear sister who in one or another are experiencing
problem for her physical ailing, and we pray that you will touch her and that she can go to her work the soonest time possible. Yes. And also we pray, Lord, for our dear Sister Editha. Grant, Lord, that you will guide her to the right person so that she will receive the right solution also and counsel for her problem in her lot. And also we pray in a very special way for our colleagues here in the Union Office, serving as Communication and Parl Director of the whole Visayan Region Central Philippine Union Conference, Sir Bernie Manigo. Yes. You know, Lord, that he celebrated his birthday, and we pray that you will give him good health and wisdom to direct and to man and to give bright perspectives how to make these different outlets very effective in spreading the gospel in this territory. Amen. And also we pray for our students, our dear teachers in the church schools, in the academies, in the colleges, and also our fellow workers in the field, in the front lines, be it in the hospital or education or in the office, administrators as well. Please take care of them as we face different and hard challenges in this kind of problem that is besetting this world today. Yes. Father, we thank you also for keeping us safe, especially all the staff and workers in this union office. Protect us, and we are happy for answering our humble request because we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor, for that prayers. And thank you so much po sa ato mga kapaglaom who sent their prayer request to us and praise reports as well. Daghang salamat sa ato ang mga kapaglaom nga nagpakiguban kanato karon, kapaglaom Brennan, kapaglaom Mine, kapaglaom Kevin, and kapaglaom Lilidon. Thank you so much. We miss you here dinhi sa studio, no? Hinaot nga mong makauban sa dili madugay. Kapaglaom Pastor, this is the last topic that we have di sa ato ang series Learn More, mga kapaglaom. And yes, learn more. Hinaot daghan ang ato ang na-learn. And kapaglaom Giselle, na ako'y i-greet nga birthday man, go no? on, Pastor. Maadong aga hina sa Romblon Sister Lily Fokfoy Goyo. Salamat nagkador nga ang imo birthday nga sing ay makatao sa imo og maadong pangyawas. Agor nak ikaw ay makaserbisyo at maado sa imong pamilya ag sa gobyerno. And bay pa nak ngasing nakaga ay batuna ang amo greetings sa imo gikan sa Let's Pray Pilipinas and Hope Channel Cebu. Thank you. Thank you so much, Pastor. Mga kapaglaom, amo ka mong ginapasalamatan once again, hinaot magpadayon ng iyong pagsuporta dinhi sa Let's Pray Pilipinas ug mga lain-lain natong programa dinhi sa Hope Channel. And mga kapaglaom, karong adlawa ang maghahatag sa mensahe dinhi sa Central Philippine Union Conference live stream mo lain si Pastor Pamisa. So hinaot nga kitang tanan mag-bless o magsubaybay gayod sa mao nga mga nindot kayo nga pulong sa Ginoo. Mga kapaglaom, dako kining advantage dinhi sa ato nga bisan di kita magka-meet pastor physically sa church apan na atay mga online. I'm sorry dili si Pastor Pamisa nga ato nga mag-speak apan walay lain ang ato nga publishing director din sa Central Philippine Union Conference, si Pastor Isico. So hinaot nga ato ang suportahan ang iyaha nga mensahe. And kapag lang Pastor, basin doon na pa kaliad. Ingon sa usa ka author, a godly author. Yes. Diba? Ingon niya, daily prayer is essential to growth in grace. Amen. And even to spiritual life itself, as is temporal food to physical well-being. We should accustom. Amo ni ang word nga dapat ato bantayanan. Yes. Accustom, meaning ato custombre, always ourselves to often lift the thoughts to God in prayer. If the mind wanders, kung nagsuri-suroy ang atong huna-huna, mga kapaglaom,
ibalik yun na to. We must bring it back. Kay kung dili gani na magbalik sa to una, punito na sa usa ka gahom, di ba? Yes. And then every day, kung buhato na to na, it will become a habit. And it will become our character. And we cannot separate ingon one moment. Ang one moment, mubo pa na siya sa second. Kay in a moment, in a twinkling one eye, we will be changed. So, Yes. one moment, so, dili na paghuaton nga isa ka oras o magsunod sa pagkampo, no? Yes. We cannot for one moment separate ourselves from Christ with safety. Without unceasing prayer and diligent watching, we are in danger of growing careless and of deviating from the right path. Kung deviate ka sa right path, dito ka sa wrong path. Di ba? And adversary seeks continually to obstruct. Namo na nga, ang ato topic is connection. Wow. Constant connection. Why utod-utod, why bugto-bugto kung sa karayapa. Atong padayunon, mga kapaglaom. Exactly. Remember, daily prayer is as essential to growth in grace and even to spiritual life itself. Amen. As is temporal food to physical well-being. Correct. We should Okay. accustom ourselves to often lift the thoughts to God in prayer. Yes. And remember, mga kapaglaom, that checklist, and with God in hand, there is no lesson hard to understand and no assignment hard to overcome. And that's right. We thank you for joining us today, mga kapaglaom. Hinaot ang panalangin sa Ginoo, mag-aanaa kaninyo, and we will continue to pray to you all. In school, work, and play, let all the associations you formed be entered upon with earnest and humble prayer. This has been your kapaglaam Giselle of Hope Channel Cebu, reminding you that God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. As the Lord wants us to seek Him, He bids us to seek education as well. Do not be afraid. Do not give up. The Lord is a prayer away. This has been your kapaglaom, Pastor Pagunsan, saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaupod sa pag-ampo dinilang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.